Okay, tayo magsimula na. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, Preacher. Okay, welcome muli Magandang gabi po. Discovery Discipleship Program. So, tayo po ngayon ay nasa huling lesson ng ating pong direction. Okay, so it means that ating matatapos ngayong gabi. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli Panginoon sa inyong pong pag-iingat sa amin. Salamat sa inyong biyaya at inyong kabutihan. At salamat Panginoon sa buong linggo na inyong pong pag-iingat sa amin sa aming mga trabaho. Salamat sa kalakasan na inyong pong binigay. Ganon din ang kalusugan ng Diyos. At muli, salamat at kami ay muling inyong binigyan ng oras na kami magpatuloy sa aming pong lesson at hingin ko Diyos na kayo muli ang manguna po sa amin at hingin namin ang gabay ng Banal Espiritu upang siya po Panginoon ang magbigay sa amin ng karunungan at dalayan ko Diyos na aming maunawaan ang lesson na aming pong pag-aaralan. Naway Panginoon ay patuloy na kami po ay lumago sa kaalaman ng iyong salita at sa bawat pag-aaral namin Panginoon ay kami natututo at hingin namin Panginoon na ito ay aming may apply din sa aming mga buhay upang sa ganun Panginoon ay lalo pa kaming maging matibay sa aming pong panampalataya. So Panginoon, kayo ang manguna po sa amin ngayong gabi. Kayo magbigay ng mga salita, Panginoon, na aming pong maririnig sa gabing ito at lahat ito ay inyong salita at naway patuloy Panginoon na kami po ay ma-inspire na lalo pa kaming maging masigasig Panginoon sa pag-aaral ng inyong salita at patuloy na kami ay lumago spiritually Panginoon. So muli hingin namin ang inyong kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang at linisin niyo po kami Panginoon sa pamagitan ng iyong banal na dugo at muli kami po ay maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala mula sa inyo. So muli salamat sa inyong kabutihan sa amin Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. So good evening. Amen. Lahat. At ito po yung lesson 7 natin. So ang pinaka-team ng ating pong
Direction 7, serve the Lord. At ang pinaka-subject po natin ay occupy till I come. So as we know that we always hear that God did not only save us to go to heaven, but the Lord saved us so that we can serve Him. And when it speaks about serving, it means serve God now. It means that every time, every moment, every day that we should use to serve the Lord. I know that tayo lahat ay may trabaho, tayo lahat ay may mga ginagawa, pero napakahalaga na maging balanse po ang ating buhay bilang anak ng Diyos, na nandun palagi yung desire natin na maglingkod sa Panginoon. Of course, kung kayo po ay bago pa lamang na Kristiyano, ay naway inyo pong maunawaan kung bakit kailangan tayo ay maglingkod sa Panginoon, at ang paglilingkod natin ay sa pamagitan ng kanyang eklesiya, ang church. So ito pong text natin dito sa Luke chapter 19 verses 11 to 27. Ito po yung parable of the king's 10 servants, at or tawagin natin the parable of the 10, ito sinasabi ko dito na parable of the king's 10 servants. So 10 yung servant na binabanggit dito. Pero kung ating babasahin yung buong verses, ay ito rin yung kwento tungkol dun sa parable of the talents. Yung pong tatlong servant din na pinagkatiwalaan ng 5, 2 at 1 talents. Dito naman ay pinanggit na itong parable na ito ay nagdi-describe sa 10 servants. Pero pag binasa nyo yung buong istorya, ay 3 lang yung servants na binanggit po dito. Nung yung hari, okay, ay bumalik na at tinawag yung 10 servants. Pero yung unang servants, yung po yung nag-report na meron po siyang 10 pounds na pinagkatiwala sa kanya, at ito ay kumita ng 10 pounds. Yung pangalawa ay nag-report pagkatapos dumating ang hari, ay yung pong 5 pounds ay kumita ng 5 pounds. Pero yung yung patlong nag-report na servant ay sabi niya, isa yung pound na pinagkatiwala sa kanya, pero ito ay binalik niya isa. At to make the story short, yung pong dalawa ay ininvest yung pounds na pinagkatiwala sa kanya ng hari, yung pangatlo ay hindi po niya ininvest. So walang kinita yung isa. Kaya sa bandang uli ay kinuha yung nag-iisang pounds nung isang servant at binigay dun sa meron pong 10. So kaya ito ay katulad din dun sa parable of the talents. So dito lang ay hindi na binanggit, okay, kung nasaan na yung ibang servants, dahil 3 lang po yung nag-report, okay.
sa Kanya. So I think it is the same concept. I think it's the same lesson that we can learn. Yan man ay parable of the talents or parable of the 10 servants. Pero ang isa ang tinuturo po dito ay tungkol sa stewardship or faithfulness in stewardship. So katulad din tayo na mayroong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin at mahalaga na ito po ay dapat nating alagaan at gamitin upang ito ay pagpalain ng ating Panginoon. So ito rin ay nilalarawan na ang ating Paskristo ay alam natin na siya po ay pansamantalang umalis. At alam din natin na siya po ay babalik. At siya umaasa na sa kanyang pagbabalik ay tayo po ay handang humarap sa kanya at sasabihin sa kanya kung ano ang ginawa natin sa ating talents, anong ginawa natin sa ating mga time, anong ginawa natin sa ating mga resources o treasures. So lahat tayo, ibig sabihin, ay harap sa Panginoon. So darating tayo sa panahon na tayo ay hatulan ng ating Panginoon. Alam din natin na tayo po ay harap sa tinatawag natin the judgment seat of Christ. Ito po yung actually it's not of course they define as the judgment seat of Christ, but actually it is a rewarding, or recognition day. Ika nga sa bawat Kristiyano. At ito po ay alam natin yung judgment seat of Christ ay ito po yung magaganap after during the tribulation period. Nandun po tayo sa langit after the rapture ay tayo po ay harap sa Panginoon at we will all be accountable for the things that we have done. And I do believe yung pong time na simula nung tayo naligtas. Kasi nga, kung ang magiging basis ng ating pong recognition ay mula nung tayo po ay pinanganak hanggang tayo ay namatay o hanggang pagdating ng ating Panginoon, siyempre hindi kasama po yung buhay natin nung hindi pa tayo manampalataya. Because those are nothing before God. So hindi natin pwedeng masabi na yan ay mabuting gawa. So na tatanggapin ng Panginoon bilang way na Kanya pong i-recognize yung ating paglilingkod o ating mga ginawa. So sabi ng Biblia that we all face the Lord someday and be accountable for the things that we have done. Yung sinabi po na whether good or bad. So of course yung bad yun, it means that not according to His will. Kung may mga bagay na ating ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, akala natin ay kalooban niya pero hindi pala. Pero eventually, ang talagang mare-recognize sa na reward ay yung pong ginawa natin ayon sa kanyang kalooban. Kaya ito po ay naglalarawan ng precious stones. So dito sa lesson natin, I do believe yung title pa lamang o yung subject pa lang, occupy till I come. Parang sinasabi ng Panginoon, be faithful until I come back. So occupy, it means stay. It means that you must be doing, things. Ibig sabihin that maging busy ka, occupy. It means that you're occupying your, your work. Yung bang hindi ka magiging idle, ibig sabihin ginagampanan mo yung responsibility mo habang wala ang Panginoon. So I believe that this statement is a way to tell us
that it is so important that while we are all waiting for the coming back of the Lord Jesus Christ, that we are all be busy serving the Lord. Lahat po tayo ay abala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya dapat hindi na natin isipin pa na mag-backslide. Dapat huwag nating isipin pa na tayo ay magiging idle at hindi tayo ma-involve sa ministry ng ating eklesiya. Na hindi natin binibigyan ng panahon na manalangin, hindi binibigyan ng panahon na sumamba, hindi natin binibigyan ng panahon na magbigay, hindi natin binibigyan ng panahon na ipahayag ng ebanghelyo. So hindi natin binibigyan ng panahon na magbasa ng salita ng Diyos. So those are, I believe, are very important things that we should do while we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So Luke chapter 19 verse 13, sabi niyan, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. So ito ang aking pinagkakatiwala sa inyo at sana ay maging abala kayo hanggang sa aking pagbabalik. So ibig sabihin na gusto niya na yung mga 10 servants yan ay abala sa paglilingkod. So I do believe that when we think of serving the Lord, it is an investment for us because after all, the Lord will reward us. So wala pong masayang sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil bandang huli ay ito ay bigyan ng recognition. So just imagine, no? Sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo naligtas. Sa pamagitan ng kanyang biyaya ay tayo ay pinagpala. Sa pamagitan ng kanyang biyaya ay patuloy na tayo ay nabubuhay. Pero just think about getting the reward of our service to Him. Kumare, kahit wala ng reward, di ba? And we'll be happy to be with the Lord in heaven. Pero dito, binibigyan ng importance ng Panginoon ang paglilingkod sa Kanya. Kasi kung hindi niya bibigyan ng importance ito, talagang bakit ka pa maglingkod nga, di ba? O magiging busy ka sa sarili mo, magiging busy ka sa kamunduan, magiging busy ka sa ibang bagay at hindi mo naisipin na ikaw ay gagawa ng mabuting gawa para sa Panginoon. Kaya kahit sa prinsipyo ng sowing and reaping, di ba? So naiwala po tayo. Kaya kahit sa ating trabaho, pag ikaw ay masipag, ikaw ay mahusay, ikaw ay talagang nagiging compliment ka sa company, hindi lilipas na hindi ka ma-recognize. So sana ganun ang nangyayari sa iyo sa trabaho mo. Pero siyempre minsan may pagkakataon na kahit gaano ka kasipag, di ba? Sa trabaho mo minsan hindi nakikita ang amo mo at parang hindi ka man lang binibigyan ng compliment. Hindi man lang tinataasan ang sahod mo, hindi man lang binibigyan ng bonus, sa ganun talagang siyempre minsan iniisip mo na parang baliwala lahat ng ginagawa mo dahil wala naman bumabalik na kapalit. Pero pag dating sa gawain ng Panginoon, tinitiyak ko na kinikilala ng Panginoon ang bawat ginagawa natin. So sabi nga ng Biblia na hindi unrighteous ang Panginoon, na hindi niya kinikilala ang mga yung tinatawag nating labor of love mo, di ba? So yung talagang
ginawa mo na paglilingkod at talagang, you do it out of your love for God. And I do believe that everything you do for God is being recorded by the Lord. And there will come a time that the Lord will reward you for that. And ngayon pa lamang hindi pa tayo nakakarating sa langit meron na tayong mga reward na tinatanggap mula sa ating Panginoon. Amen. So, yun lang talagang pagdating sa Panginoon ay masasabi ko na everything is being recorded by the Lord. And one day, He is going to recognize those things that you have done for Him. So, occupy till I come is one major commandment that our Lord Jesus Christ has given to us. So, it is a command dahil talagang parang is commanding us to occupy, until He comes back. So, it means that stay on foot where you are, okay, as where you can serve the Lord. So there is no reason for us to say that we cannot serve God because the task is overwhelming and we are just limited. For all we know, God has already positioned and equipped us with gifts and talents and with the Holy Spirit to be able to perform our duties and maximize our usefulness in His service. So, ibig sabihin, sa bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng talento, ng gifts o resources. At mahalaga na by the grace of God, by the guidance of the Holy Spirit, that we be able to fulfill those duties, those responsibilities that God has entrusted to us. And I do believe that there should be no excuse, or you cannot say, Lord, I'm too young, I'm too old, Lord, I am so busy, Lord, I have my family, I have my work, I have this and that. So Lord, I hope that you understand. I think we have no right to even make an excuses. After all, sinasabi ko palagi, sino ba nagbigay sa'yo ng oras? Panginoon, di ho ba? Hindi naman ikaw ang pinanggalingan yan. Saan ba galing ang health o ang kalusugan mo? Sa Panginoon din yan. Saan ba galing ang kalakasan mo? Sa Panginoon yan. Saan ba galing ang talento mo, ang wisdom mo, ang education mo, o ano man ang nalalaman mo, ano man ang meron ka, lahat yan ay kaloob ng Panginoon. So walang dahilan na sasabihin natin, Panginoon, meron akong pamilya na sinusuportahan. Kung naniwala ka na ang pamilya mo ay kaloob ng Panginoon yan, hindi dapat maging hadlang para ikaw ay hindi makapaglingkod sa Panginoon. Kaya palagi ko sinasabi nung araw na ikaw ay, ikaw ay isang single at talagang faithful ka sa Panginoon at talagang you give time in serving the Lord. Kaya nung nag-asawa ka na, sasabihin mo wala ka ng oras dahil meron ka ng asawa. Parang sinabi mo na yung pag-aasawa hindi blessing sa iyo dahil nawala ka na ng panahon para maglingkod sa Panginoon. Panginoon, meron na akong mga anak. At alagaan ko yan, mga yan. Parang sinabi mo sa Panginoon na hindi blessing para sa iyo magkaroon ng anak dahil sila ay nagiging hadlang ngayon sa katapatan mo sa Panginoon. So, hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, may trabaho ako at kailangan ako ng amo ko. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi binigyan ng Panginoon yung trabaho na yan. Kung naniwala ka na yan ay kaloob ng Panginoon, hindi dapat maging dahilan para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. So, principle to learn from this parable of pounds.
Doon, parable of talents, yung sa book of Matthew. Dito, pounds. So, pounds, of course, it referred to money, di ba? Pera yan eh. So, talento man yan, pera man yan, o oras man yan, ay pare-pareho yan ay mga bagay o mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So all gifts are given to us by our loving Savior. Even all our natural abilities came from Him. So Luke chapter 19, verse 12. Okay, so a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom. Ito yung ating text. And then to return. And he called his 10 servants and delivered them blank 10 pounds and said unto them, occupy till I come. So James chapter 1, verse 17, every blank and blank, every perfect gift, every good gift and Every- perfect gift every is perfect from gift is from above, above and and cometh down cometh from down the Father of light, Father of light, with whom is whom no there is no variableness, neither shadow of turning. So we believe that everything, we have in life is a gift of God. So it comes from God. So anything that you have right now. Kaya nga even the Bible tells us, di ba, that pati ang ating katawan ay pag-aari ng Panginoon. Eh kung ating katawan ay pag-aari ng Panginoon, di yung sinasabi nating pag-aari natin ay pag-aari din ng Panginoon, di ba? So wala tayong maaaring ang tinin na sa atin. Kaya kung tutuusin, hindi mahirap, iba, ang maging faithful sa Panginoon. At masasabi ko na talagang kung ayaw mo talagang maglingkod sa Panginoon, eh talagang hindi ka naman pipilitin eh. Pero makikita mo rin sa buhay mo na pag hindi mo sinunod ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, eh walang mangyayari din sa buhay mo. Because God can even withhold His blessing from you if you are not obeying Him, if you are not serving Him. So dito sinasabi na lahat ng bagay ay kaloob ng Panginoon. So then, pangalawa, every gift. So una, so all gifts are given to us by God. Pangalawa, every gift shall be accounted for. Lahat yan pinagkaloob ng Panginoon ay accounted. It means that, tayo po ay, haharap sa Panginoon at tayo ay husgahan kung ano ang ginawa natin sa mga bagay na kanyang pinagkaloob sa atin. So it's a gift, okay? Everything that we have is a gift from God, and it means that hindi natin pag-aari, regalo eh. Sinaping gift, di ba? So it is grace, or we call it the unmerited favor or favor of God. So there will be a judgment day for how we, believers of the Lord, have used each of our talents, abilities, and gifts God has bestowed on us. Knowing this, we should do something with all of these gifts in such a way that do justice to them and to the Lord who entrusted them to us. So, ibig lang sabihin na gusto din ng Panginoon na although ito'y kaloob niya, maging responsible tayo sa mga bagay na kanyang pinagkaloob sa atin, na hindi natin sasayangin o hindi natin baliwalain o hindi natin alagaan.
ang mga bagay na ito. So it means that God has entrusted to us. You see? So another term for stewardship is or being a steward is manager. So it means that we have to manage. Pag sinabi that we are accountable, it means that we not only we are responsible, but we have to manage those gifts, those talents, those abilities according to His instruction or according to His will. So ibig sabihin na in-expect ng Panginoon na each one of us will be accountable. Pag sinabi natin kasi accountable, ibig sabihin ay ito ay bibigyan mo ng ng kahalagaan. Oo, na hindi mo basta-basta baliwalain na ang mga bagay nito ay parang sinabi ng Panginoon that I'm giving it to you under your care. O para ito ay ingatan mo, alagaan mo. So pag sinabi natin kasi ingatan, alagaan, ibig sabihin gagamitin mo para sa Panginoon. So Luke chapter 19 verse 15. And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, kasi umalis siya para tanggapin yung kanyang kaharian eh. Yan ang parang parable na yan eh. So kaya hari siya. Then he, ano sagot dyan? Commanded. Then he commanded. And he commanded These servants. His servants to be called unto him. To be called unto him. Whom he had given the money. The money. Given the money. That he might know how much every man had gained by trading. Gain by trading. Kayong pounds, dinescribe na money na eh. Pera na yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na na ating baliwalain yung pera na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So now, papasok na tayo sa cheerful giving yan. Papasok na tayo sa stewardship yan of money. Malinaw po yan eh. At sabi niya na it's time now to be accountable. Anong ginawa mo sa pera na binigay ko sa iyo? So ano ang ito ba kumita? In-invest mo ba yung trading? Ibig sabihin, have you used it? Did you put that in the bank and earn? Or did you invest it and out of it ay meron bang kinita. So, siyempre, ang gusto ng Panginoon ay gusto na yung anuman yung bagay na pinagkatiwala niya sa atin ay ito po yung ating gamitin. Because when you use, God will bless anyway. So kaya kung hindi mo gagamitin yan at itago mo lamang yan at magiging useless. Kaya tayo ay dapat mga anak ng Diyos ay nagpapagamit sa gawain po ng Panginoon. Hindi pwedeng sabihin mo, preacher, wala akong talent eh. Preacher, wala akong resources eh. Talagang mahirap lang ako at wala talagang ako may-invest o maibigay sa Panginoon. Pinag-aralan natin yan na hindi naman tinitignan, kung anong, ano yung wala sa iyo eh, kundi yung anong meron sa iyo. So God will not look at the things that you don't have. So He just look at the things that what you have. At doon ka magsimula. Doon ka maging matapat. Gaano man kalit yan, pag ikaw ay maging matapat dyan, ay walang dahilan na hindi ka pagpalain ng Panginoon at
dumami yan o lumaki yung maliit na sinasabi mo. Kaya hindi lumalaki yan dahil naliliitan ka at akala mo ay hindi na mahalaga sa Panginoon. Katulad nung pangatlong servant na nagsabi, di ba? Ito yung pera mo, Panginoon. Binalot ko lang sa tissue. Sabi niya, gano'n, di ba? Ibig sabihin, talagang hindi niya binigyan ng importance. Ganun din minsan ang nangyayari sa atin. Pag hindi tayo nagbibigay, hindi tayo invest ang pera na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi tayo nagbibigay ng ating tithes and offering, parang, tinatago mo yan kung hindi mo binibigay yan sa Panginoon. And eventually, mawawala rin sa iyan. Kaya yun ang nangyari sa kanya, di ba? Sabi, kunin yan, yung nag-iisang pound yan, nagbibigay dun sa binigyan ko ng 10. Nagreklamo ng iba, bakit yung 10 na, meron na siyang 10, bakit siya pang binigyan? Siya yung matapat Siya yung, kung ako naman, yung amo, bakit ko pa, ipagkatiwala dun sa tao na, hindi niya binigyan ng importance, dun sa 10 na naging tapat sa 10. Kung i-invest ko sa kanya yung isa, kikita yon. Bakit? Kasi tapat siya sa 10 Kung naging tapat siya sa 10, lalo siya maging tapat sa isa. Tama ba ako? Kaya, dinagdagan. Kaya alam nyo, pag ikaw talaga ay naging tapat, kahit sa maliit, at talagang naging faithful ka dyan, hanggang naging 2 na, yung 2 maging 4 na, yung 4 maging 8 na. Ibig sabihin, yung mas maliit doon, pwedeng ipagkatiwala sa iyo sa Panginoon. Yung malaki ay tapat ka pa rin. Tama ba? Kaya kahit meron, kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi, kung meron ka na, malaki na, dapat, patuloy ka pa rin na maging faithful diyan kasi pwedeng bawiin ng Panginoon yan. Siguro, kung baliktarin natin kaya, halimbawa, ang naging faithful yung isa lang, yung binigyan ng 10, hindi. Ganon din yun Babawiin yung 10 sa kanya. Ibibigay dun sa isa na naging tapat. So, walang pinagkaiba yun. So, it's not how, big that matters. It is how you become accountable to it. Hindi mo pwedeng sabihin kasi malaki sa kanya kaya na challenge na maging faithful. Hindi. Kaya yung attitude talaga ang mahalaga. Sinasabi natin palagi, di ba? Yung attitude dapat. Pag pareho yan, attitude nung 10, yung attitude nung una, pangalawa at 3 ay pare-pareho, di lahat ay pinagpala, di ba? Kahit kung yung mali ang attitude nung binigyan ng 10, hindi kikita ng 10, di ba? Ganun yun. So wag nating tignan kung hindi tayo dapat tumingin sa numero. So tumingin tayo dun sa kalahatan na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Dahil pare-pareho yan sa Panginoon ay pantay-pantay yan. Maaaring sa tingin mo mas malaki yung may 10, siyempre mas maliit yung isa, pero before God, pantay-pantay yan. Doon sa Book of Matthew, according to your abilities, di ba? Okay, so 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. So binanggit ko na yan, yung bad yan, hindi evil yan. Huwag natin, kasi siyempre sa rewarding hindi na pinag-uusapan yung evil yan Yung bad yan, it only means that gumawa ka pero hindi ayon sa kalooban niya. So maaring nagbigay ka, halimbawa, tama nga yung 10% tithes mo, pero mali naman yung attitude mo. Bad yun. So ibig sabihin, kasi yung rewards sa natin sa langit
ito ay ilalarawan sa bato at sa kahoy o mga bagay na hindi nasusunog at mga bagay na nasusunog. O, kaya pag ang matatanggap mo ay ginto, pilak, di ba? Pag dumaan sa apoy yan, matiling ginto at pilak. Pero kung yung hay o kahoy ang ibibigay sa iyo, pag dinaan na sa apoy yan, magiging apoy, abo na. O, bali walang parang yung kahoy at hay o talahib or yung grass, whatever, ay pag sinunog na yan, nagiging abo. So, ibig sabihin, pag naging abo na isang bagay, parang sinasabi na wala ng halaga. It will be tested by fire. So, yun ibig sabihin yan. Yung bad, it will be tested by fire. It will turn to dust. Yung good, it will remain as precious. Okay, pangatlo, rewards can be forfeited. And there will be no excuses. Notice this one, ha? Ako naiwala dito, ha? Kaya, don't sometimes ask why hanggang ngayon parang wala akong naiipon. Hanggang ngayon walang nangyayari. Baka forfeited na nga eh. Baka dahil hindi ka naging faithful. Kaya nabawi na sa'yo. Kaya hindi na kumikita. So stagnant na. Wala na eh. Pero siyempre dahil mabait pa rin yung Panginoon, kumakain ka pa rin. Pero hindi, lumalaki yung pera na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Why? Because of your unfaithfulness and negligence of duties will not just cause a believer to lose his reward, but also will rob him of seeing and experience the present joy and fulfillment that obedience can bring to his life. Siyempre, pag binawi na yan, palagay nyo kayo yung servant na yon na binawian ng isa. Palagay mo kaya, kahit nagyabang siya, di ba? Pero siya pa rin, yung kawawa. Magsisisi yun. Sana kahit isa lang, dapat pala naging tapat ako para naging dalawa. Kaya palagi yung sinasabi yan. Okay? Na gaano man kaliit yan, ang mahalaga ay maging tapat ka at pagpalain ng Panginoon yan. So the Lord will take a full and understanding account of our opportunities and works. Kaya sinasabi ko sa inyo palagi, halimbawa, kumiti kita ng 2,000 reals, 200 ang tithes mo dyan. Sasabihin mo, well, yung 2,000 hindi pa sapat. Okay, so hindi mo binigay yung 200. After 5 years, walang nabago. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi pa rin nagkakasya yung 2,000 sa iyo. Dahil, sa tingin mo, hindi sapat. So, hindi ka nagtiwala sa Panginoon. So, pero, kung naging tapat ka, yung 200 binibigay mo, binalik ng Panginoon yan. Yung kinikita mo na 2,000, may dagdag na 200 every month. So, nagiging 2,200 na yan. At habang nagiging faithful ka dyan, so maaaring sabihin mo, hindi naman na tumas increment ko, pero in some way, dito mo yung Panginoon eh. Makikita mo na yung 2,000 mo, nagkakasya na. Bakit? Nagsisimula ka na magbigay eh. Eventually, God will reward you for kasi yan yung parable eh. What you sow, you reap eh. Hindi pwedeng hindi bubunga, hindi kikita kasi nagbibigay ka eh. So, halimbawa, binigyan ka na ng increment. Naging 3,000 na after 5 years. So, yung pang-6 na taon, nagsimula ka ng kumita ng 3,000. Yung 1,000 na dagdag yan, investment mo, yun nung mga nakaraang taon, 5 years na nagbibigay ka. Nag 5 years ka uli, yung 1,000 mo, buwan-buwan yan, naging 12,000 yan every year. Another year, 12,000 uli. In 5 years, how much you get?
times 5. O, naging 60,000 yun. O, ibig sabihin, yung 60,000 will stay in 5 years. 5 years na siya. Pero nung 5 years, kung hindi ka nag-invest for the past 5 days, wala kang ani na 60,000. You see? For the next 5 years. Nakuha niyo yung point ko? Oh. So, babalik na babalik yan. So, ganun ulit yan. Mag-increment yan eh. Oh. And this is exactly what happened in my life. Oh. Nung araw, parang kasi hindi ko naman tinignan nung araw, mali ang sahod ko eh. Sabi ko, Panginoon, ito na pinagkatiwala sa akin. So, just be faithful. Eventually, kayo na trabaho ko, wala naman tayong pinagkaiba dyan. Although, sabi mo sa akin, nagsimula ako na as a technician, engineer. Pero, when it comes to earning, I don't care kung manager ka, if you are not earning what I'm earning. So, what's the point, di ba? So, hindi pinag-uusapan yun eh. Manager ko, hindi eh. Nag-usapan, naging tapat ka ba sa tao na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Dahil, kahit maging manager ka ng 10 taon yan, kung hindi ka maging faithful, wala rin mangyayari. So, ang point ko dito is that if you are faithful for what God has entrusted you, so it is the Lord that will multiply, that will bless. And not only is not only in terms of amount din kasi yung bang siyempre yung availability mo rin sa pagsiserve sa Panginoon. Mahalaga po yan, mga kapatid. Hindi lang yung faithful ka sa tithes and offering mo, pero yung paglilingkod mo rin sa Panginoon, yung oras mo na binibigay para sa Panginoon, importante yan. So, hindi lang pinag-uusapan yung money, although ito yung kadalasan na, binibigyan natin ng importance na mga bagay na pag-aari natin, yung pera. Pero dito tayo, tinuturo ng Panginoon kung paano ito ay palakihin at palaguin kung tayo ay maging faithful. Okay, so and then rewards, sana. Fill up Luke 19:26. For I sent to you that unto everyone which, maganda ito which Heart shall be had. Which had, ibig sabihin, ano yung sa'yo? Shall be given. from that hath And from him that hath not, had not, even that he had shall be taken away from him. So malinaw yan, okay? Na sa'yo na, hindi mo pa inalagaan. Darating na yung sa'yo ay mawala pa sa'yo. Kaya nga pasalamat ka, meron ka na eh. So yung anong meron sa'yo, doon ka na maging faithful. Kasi kung hindi ka maging faithful sa meron sa'yo, ay mawawala sa'yo. Alam niyo ba, pag hindi ka nagbibigay, maraming mawawala. Alam niyo maaaring hindi mo sasabihin sa'yo mabawasan sa sahod mo. Yung mawawala, yung pagpapala ng Panginoon na dapat, kung halimbawa nagsimula ka magbigay 5 years ago, ay hindi ka pa nagbibigay, nasayang 5 taon at magsimula ka ngayon, ngayon ka pa lang mag-i-invest. Meron ka na sanang inaan kung nagsimula ka pa nung 5 years ago. Pero hindi ayaw mo eh. So, yung dapat kinita mo nung nakaraan 5 taon ay tinatanggap mo na. Pero hanggang ngayon ay wala. It was taken away from you. Yan ang sinasabi niyan. Sa'yo na dapat nawala pa. Bakit? Hindi ka naging faithful eh. Yan. Sana natututo kayo sa giving talaga dahil
wala eh. Ayaw mo ngayon, ganun pa rin eh. Hindi naman mababago eh. Ang prinsipyo ng pagbibigay eh. The principle of sowing and reaping, it will not alter it will not change eh. Magbigay ko hindi, yung prinsipyo ng pagbibigay, yung pa rin ang prinsipyo. Salita ng Panginoon eh. Hindi mo pwedeng baliktarin. Kahit ano man sabihin mo, well, ayaw mong maniwala o ayaw mong gawin o ayaw mo talaga na i-apply, wala nga talaga. Hindi mo makikita yung kaibaan pag ito ay in-apply mo. Okay, so then so God surely gives reward and blesses those who use their gifts and talents wisely. Yan. So sabi for his intended purposes. And he said unto him, ano sabi yan? Well, thou faithful servant. Tama? Thou good servant. Thou good, because thou hast been what? Faithful. Faithful. In a very little. Have thou authority. Authority. Just imagine dahil naging tapat ka, naging mabuti kang alipin, at naging tapat ka sa maliit na bagay, pero ngayon binibigyan ka ngayon ng authority over 10 cities. Just imagine ibig sabihin blessing you, opportunities. Ito rin sabihin ko sa inyo ito when you are faithful in your giving, in being a faithful steward, God will open more opportunities Alam niyo ba yun? Kasi sinabi na God will open ano tawag doon? Pag sinabi, ano yung palagi natin narinig? Magbubukas siya uli ng bagong pintuan. Ano yung description yun? Not new door. When a door closes, when a door closes, a window opens. Hindi lang yon, okay? So it means that God will open, more opportunities. Meron term na narinig ko palagi sa mga pastor that if you, just obey, then God will open new windows of opportunities. Parang ganon. So new windows of blessings, new door of blessing, new door of opportunities. So ibig sabihin, hindi ka nawawalan ng opportunity. Parang although siyempre, hindi lang ng opportunity. Ito rin maging lesson din sa inyo, hindi naman lahat ng opportunities din ay nagmumula sa Panginoon. Timbangin nyo rin yan. Kasi kung meron opportunity maganda yung offer sa akin to, talagang dodoble ng sahod ko. Pero mapapalayo ka naman sa ministry. Hindi magandang opportunity yon. Kaya ako, nung time na I have to make a decision, pupunta ba ako sa Dubai? Pupunta ba ako sa UK? Pupunta ba ako sa USA? Pupunta ba ako sa Canada? Although, lahat naman yung opportunities yan, maganda. Tama ba ako? Sino bang ayaw? Sige nga, mabigyan ka ng ito. Some of you will be offered a job in Dubai. Bigger than what you are receiving now. Mag-iisip ka, di ba? Kukwentahan mo na. Magkukwenta ka na, brother. Okay? Ito, mababayaran ko na yung utang ko. Ito, So, bakit? Isipin mo ngayon di ba? So, kung yun ang nasa isip mo palagi, pasok ako, makapagbayad na ako ng utang ko, makakaipon na ako ng mas malaki, pwede na akong mag-asawa, mga ganyan, di ba? Pwede na akong, tumulong sa mother ko, patayin ng bahay, whatever. Magandang intention yun Pero naisip mo ba, pag nandun ba ako, maging faithful pa rin ba ako? Meron bang charge doon na sana ko maglilingkod sa Panginoon? Papasok ba sa isip mo yun? Sige nga. Minsan hindi Ako mga kapatid, tinimbang ko niyan. Sabi ko, Dubai, may gawain na tayo doon So, pumasok sa isip ko.
Ang dami nang ginagamit. So, hindi naman ibig sabihin na hindi ako gagamitin ng Panginoon. Pero, bakit ka pa so for what? Okay? O, punta ka ng US. Well, there's nothing wrong with that. Pero mapunta ka sa US, wala ka ng oras na mag-serve sa Panginoon. Is it worth? Kaya sabihin mo, siguro, siyempre, 2 years pa lang, temporary lang muna ako dito. Siguro, after 2 years, mamimili na ako sa city na ako ay magtatrabaho at meron pong church doon. Tapos bibili ka ng bahay, ang layo-layo. Diba? Magta-travel ka ng 1 hour to go to church. O, palagay mo kaya. Madali yun. Mahirap. So, kaya, hindi biro. O, kaya, hindi lang na opportunities yan. Ay nagmula sa Panginoon. I'm not trying, to judge those people that made decision. Although they're still struggling, they're still believer, they are still, would say good friends of mine. They are still, have the testimony of, and zealousness to serve. Pero yung pagkakataon, wala na. Thing has been taken out from, yung opportunities na wala na sa kanila kahit gugustuhin, nawala na. So kaya napakalaga na dapat pag-isipan mo rin mga bagay na yan. Kaya importante talaga na whenever you find a job, new job, always, make sure that God is part of your plan. God ministering is still there. Serving God is still your priority. Yung mga ganon. Para pag tinanggap mo na yan, alam ng Panginoon na talagang siya pa rin ang inuuna mo. And I always believe this. You see, that at the end, if you are a committed believer and you are really, serving God faithfully, so the will of God will prevail in every decision you make. Okay, 2 Corinthians chapter 9, verse 9. At is written, he had, Disperse. So verse 9. He had dispersed abroad, he had given to the poor, his righteousness remaineth forever. Then verse 10. Now he had ministered seed to the sower. So, na-cover natin sa stewardship to di ba? Now he that ministers seed to the sower, both minister bread of your food and multiply your seed. Notice the word, multiply your seed. Sown and increase the fruits of your righteousness. Ang Panginoon ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng pera na yan. Siyempre gusto ng Panginoon ay kikita rin yan. Tama ba ako? Pinagbigyan ka ba ng Panginoon na hindi kikita? Ngayon ikaw na ang kumbaga di ba, binigyan ka ng seed. May opportunity ka ng palakihin niya, di ba? Pero hindi mo tinatanim. Paano magbubunga? Tama? How the Lord will bless? Hindi, ikaw na yung sower Ikaw yung sower Yung nagbigay ng binhi, Panginoon. Ikaw yung sower, ikaw yung magsasaka. So, pag hindi mo tinanim, walang kikitain. Pero pag tinanim mo yan, Panginoon nang bahala kung paano niya paramihin. Naunawan nyo? Panginoon ang magpapalaki. Hindi naman ikaw Panginoon. You see? Iyan ang sinasabi niyan. Multiply your seed sown and increase. Dadami yung tinanim mo at dadami yung aanihin mo. Verse 11, being rich in everything. Yun ay blessing.
being enriched in everything, to all bountifulness, which causes through us thanksgiving to God. Ayan, alam nyo na yan eh. Sa mga bago, itong sinasabi ko sa inyo, if you're a new believer, magsimula na kayo magtanim. Dahil kung hindi kayo magtanim ngayon, walang, tutubo bukas. At kung walang tutubo, walang sanga na lalaki, na lalaki at walang sanga na magbubunga. Ganun lang yun eh. So ganun kasimple. Okay? That's why, I told you in my preaching last Friday, 3 principles that we have learned, di ba? Yung 3 principle, that's what? Yung reward, the abundance of cheerful giving. And it will, if you will not give, then you have nothing to tawag dito, wala kang, kikitain. Ika nga. Okay, program or pattern for Christian service. Give should be harnessed and used for God's glory and service. Discover your gifts, talents, and skills, and learn to improve. Okay, to hone, to improve, and to use them in serving God. So napakalaga, okay, na to discover. Pag sinabi mo discover gifts, your gifts, meron ka talagang gifts pero hindi mo nagagamit yan para sa Panginoon. So it's time for you to utilize it. Yun. So alam mo naman kung anong meron ka hindi pwedeng hindi. So siyempre meron yung natural gifts kung tawagin natin or inborn. Ibig sabihin, nung pinanganak ka, meron ka ng talagang talents na kumbaga sa nasa iyo na. Meron naman yung gifts na dinidevelop yan, na talents. At pag na-develop na yan, gagamitin ka na ng Panginoon. So gagamitin mo na yan. Kaya isasabi natin nung araw na nung ikaw ay hindi pa believer, marami kang mga gifts na ginagamit sa kamunduhan. Pero nung na-save ka na, sana gamitin mo na yan sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat hindi ka nahiya, gamitin mo yan. Sa kamunduhan ngayon, nahiya ka para gamitin mo sa Panginoon. Ayaw mo. Na tahimik ka. Hindi mo man lang, parang tinatago mo yung gifts na yan. Baliwala. So, sayang. So, 1 Timothy chapter 1, verse 6. Wherefore, I blank. In remembrance. Put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by putting on my hand. Second Timothy. Ano bang ibig sabihin ng salitang stir? Ha? Yun ang Parang stir up, di ba? Yes po. Pag-alabin. Okay. So anong Tagalog ng stir? Parang Pag-alabin. Kasi stir is to mix, di ba? Mix. yung paigtingin. Pero if you say stir up, Paigtingin siya. okay, to cause someone to feel a strong emotion and a desire to do something
Pag-alabid. Yun eh. Parang, you know, you exhort someone, di ba? To cause something to move up in and through the air or water. So the workers stir up a lot of dust. Yung parang ano yun eh, yung, you know, kasi nga, siyempre yung tao na parang walang kabuhay-buhay ba? Parang ano yung sinasabi natin na you know meron siyang talent pero parang you know babanjing-banjing lang ganun. Oh. So instead na gamitin niya, stir up yan. Ibig sabihin yan, talagang you let him move. Sino yung nagsasalita? Sige, go ahead. Po, gisingin. Ha? It's like natutulog, tas gisingin siya. Ukawin po, ukawin. Ginigising. Oh. So yung pagiging idol niya, maging busy siya, gano'n. Parang, yun nga, parang bato. Walang pakiramdam, parang gano'n eh. Pero meron naman gift o meron naman siyang pwedeng gawin. Stir up. So parang, alam mo yung parang, minsan kasi siyempre, although ako naniwala din na siyempre, napakalaga din yung emotion natin, di ba? Sa paglilingkod sa Panginoon. Pero siyempre, ayaw din natin na ang ating paglilingkod based on what we feel. So, hindi dapat but I always believe that you know, when the Spirit convicts, when the Spirit of God inspire, when the Spirit of God moves, ganun yun eh. So, gagawa ka ng gagawa eh. Sa Panginoon eh. Hindi pwedeng, you know, manatili ka na lang idol eh. So, I don't believe that, okay? So, dahil sayang yung gift na meron ka kung ito ay hindi mo gagamitin yan sa Panginoon. So, the great gift of God to man in the sacrificial redemptive death of His Son for our sins, which provides forgiveness and everlasting, is beyond all human language to express adequately. We cannot merit such a gift. We can only thank Him for it. And like the Philippians, give ourselves to the Lord and leave henceforth only to Him. His gift to us must define all our gifts to Him. So, ibig sabihin, yung gift ng Panginoon sa atin, dapat, you know, must also be, you know, manifested as our gifts to Him. Gifts of service, gifts of giving, so gifts of, you know, doing the things He wants us to do. Okay, so get busy for the Lord and in the service. Our life here on earth is short. We know that life is short, and we don't know when our life will end. But what we should do is, while we are, you know, alive, use it to serve the Lord. Use your time, talent. So let us get involved with all our ecclesia. We serve faithfully, and let us work hard together in bringing those sinners to the feet of our Lord Jesus Christ while there is still life in us. Okay, John chapter 4. Hanggat may buhay ka, hanggat malusog ka, hanggat you know, nakakatayo ka, hanggat ikaw ay you know, nakakagawa, kumilos ka na at maglingkod ka sa Panginoon. John chapter 4. Fill up. I must the work of Him that sent me while it is Day. The night cometh. The night cometh when no man can work. Parang kung ano, nilalarawan, ang Panginoon mismo ang sabi niyan eh. Okay? Dahil His
work is to do his Father's business. And we know what does it mean. So that is the ministry, di ba? So sinasabi habang may araw, gumagawa tayo. Dahil pagdating ng gabi, hindi ka na makagawa dahil gabi na eh. Di ba? So ibig lang sabihin niya, habang buhay tayo, tayo ay maglingkod para pagdating ng Panginoon, hindi na tayo makakagawa. Tapos na eh. So yun ibig sabihin yan. So pag dating na ng gabi, pagdating na ng Panginoon, wala, hindi mo pwede sabihin Panginoon eh. Pwede bang bumalik muna sa lupa at maglingkod muna ako. Sayang eh, hindi ako nakapaglingkod noon eh. Wala na. Gabi na eh. The Romans 13:11. And that knowing the time that now it is high. Time to awake. It is high time now to awake. Awake. Out of sleep. Out Okay, iba sa inyo. Sleep. Tulog. Gising na. salvation. For now is our salvation. Nakadilat ang mata nyo pero tulog ang isip. Wake up. Okay? Wake out of sleep. Okay? For now is our salvation nearer than when we believe. Believe. Ibig sabihin, talagang, limitado na ang ating, araw. So, redeeming the time for the days are evil. Tama? Okay? Grow in His knowledge and grace and word. So, while we are waiting for the coming of the Lord, let's just continue to grow in the knowledge of His word and also in the grace of God. Nothing can prepare us more for the battle of faith than becoming more skilled in God's word. And well instructed in His knowledge, we need to learn more about Christ, His work, His person, His life, His character, His deity, so that we may grow in graciousness, in Christ-like character. And Apostle Paul said that I may know Him. You see? So, yung ibig sabihin, hindi yung salvation yan. So, ibig sabihin that we will, grow in our relationship with the Lord. It means that we get closer to the Lord, to Christ. So, by, growing in the knowledge of His word. Of course, growing also, it also apply, it means also applying the word of God in our lives. Okay, next. 2 Peter chapter 3 verse 17. Okay, fill it up. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things. Things before, beware. Lest ye also, being led away with Error of the wicked. With error of the wicked, fall from your own steadfastness. Kasi, pag you are not really growing, kasi importante kaya may faithfulness, kaya nagiging faithful ka dahil lumalago ka. Pero pag at ganun din, pag lumalago ka, mapapalayo ka rin sa mali. So, ibig sabihin, hindi ka madadala sa maling gawain o maling paniwala o hindi ka talagang yung bang sinasabi ng Biblia that you are no longer with tos and fro by the winds of every doctrine. Kumbaga even the things na hindi dapat mo malaman or
ay talagang hindi mo na bibigyan pa ng panahon. Dahil matured ka na eh. Kaya yan ang dapat ma-attain ng bawat isa. Yung sinasabi ng Biblia that we should be rooted and grounded, in the faith. And that's what it means to be strong. In verse 18, but grow. Grow in grace. Grace. Alam niyo na, but grow in grace and in The knowledge. the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Ito palagi kong sinasabi, kung ikaw ay gustong lumago sa biyaya at kaalaman, dapat, ikaw ay maging malapit sa kanyang eklesiya. Hindi ka pwedeng lumago sa biyaya at kaalaman sa Panginoon kung hindi ka lalago sa paglilingkod sa eklesiya. So you cannot take away the church from the Lord Jesus Christ. Kaya that's the only way to grow. To be, in His ecclesia, because we know that Christ is the head of the church. Kaya kung hindi mo binibigyan ng importance ang gathering, hindi mo binibigyan ng importance ang, service, hindi mo binibigyan ng importance ang prayer, parang hindi mo rin binibigyan ng importance na ikaw ay lumago sa biyaya at sa relasyon mo sa ating Panginoon. Yung knowledge, it means that the more you know Christ, the more you get close to Him. So the more you get close, the more you get intimate, you get, intimacy, with the Lord. Pag yun na yung closeness na pinag-uusapan sa Panginoon, what do you expect more? Di nandiyan na yung, pabor niya, nandiyan na yung biyaya niya, nandiyan na yung pagpapala niya. So all brethren, believers, it will be well. Okay? Yan na yung conclusion natin. Conclusion na ito. Okay? It will be well indeed if we did but see clearly how much it is for our interest and happiness to occupy every parting of our Lord's money. Yan. Sa bawat, pinagkatiwala ng Panginoon, bawat bagay na, pag-aari ng Panginoon. To live very near to God. So living, we shall find great joy in our work, great comfort in our trials, great doors of usefulness in the word, great consolation in our sicknesses, great hope in our death, leave great evidences behind us when we are buried, have great confidence in the day of Christ's return, and receive a great crown in the day of reward. So parang yan yung kabuuan ng buhay natin, simula nung tayo naligtas hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung halimbawa, namatay tayo, hindi pa bumalik Panginoon. So, ano yung maalala nila sa atin nung tayo nabubuhay? Mahalaga yung legacy natin. So, how people will remember us. Maalala ba nila tayo na naging faithful tayo sa Panginoon? Naging cheerful giver tayo? Talagang naging matatag tayo sa ating panampalataya? Naging encouragement tayo? Naging victorious tayo sa lahat ng ating pagsubok. Tayo ay nagtagumpay sa anumang hardship na pinagdaanan natin, di ba? So, yun po yung kabuuan, yung legacy ng buhay natin. I believe, okay? If we are all concerned of those things, then it only means that gusto natin na mabuhay na kagamit-gamit sa ating Panginoon. Yung bang talagang tayo ay naging tayo ay pinagpala at tayo ay naging pagpapala sa iba. So amen. So occupy till I come. It means remain faithful, stay faithful, stay busy doing the things God has entrusted you while we are all waiting for the coming of the Lord. So let's all be faithful until the Lord comes. Amen. Okay, so God Amen bless. po, sir. Amen po. Thank you po sa Congratulations. message po. Amen po. At, Amen.
It's not only a lesson, but also a sermon. Diba? It's a challenge. So I hope that we're not only hearers of the Word of God, but we also be doers. So congratulations, tapos na tayo sa direction. So, okay, so magsimula na tayo ng maturity. Amen o hindi amen? Walang sumagot eh. Gusto nang matulog. Ha? Gusto nang magpahinga. Weekend o weekend. Amen po, maaga pa. Okay, so i-review natin kung ano yung yung susunod, okay? Yun natin, ha? So, let's see. Maturity. Mature believer is a blessed man. So susunod na ating pag-aralan, kaya ba natin ng ano ito? Kailan hanggang graduation, Deo? 21. So kailan ba natin dapat tapusin ito? So tignan natin yung table of contents. Yan. 7 lesson. Ayan. 7. Baba mga lesson na ito. Kasi lesson 1 7 pages. Lesson 2, ganun din. 7 pages. Yung lesson 3 ang maano lang. Lesson 3, 5 lang. Lesson 5. 5, 6. So, kailan tayo 1, 2, 3. 21 po tayo. So, anong date ngayon? Ibig ko sabihin, kung tatapusin natin yung 7, 1 per night, dapat meron tayong Sabado, 8. And then, sige, simula natin Sabado. Bukas, preacher. Tama. After ng service. 5:30 magsisimula, matapos tayo ng 8. Okay ba? okay lang? Sige. Amen. Yung kaya. So, yung hindi kaya, kakayanin. Kung hindi talaga kaya, huwag pilitin. Ha? So, dito ngayon, okay? Natin masusubukan kung sino ang talaga magpursige. Okay. Sige, let's go for it. 7 araw. We can do it. Tama? Kung baga sa 7 days yan So kailan natin ano yung timetable natin, Deo? Matapos natin hanggang kailan? Anong date? August Kasi yung submission kailangan hindi during the day ng recognition, ha? Hindi dapat 21. Pero ano yung pinaka last day na submission? Siguro ang kasi ang submission natin ng report every Wednesday. So, kaya po siguro kung hanggang 19. Okay, sige. Before 19, tapusin natin. Before 19 po. So, ang 6 ngayon, di ba? 6. So, we still have 13 days. Oh, kaya. We have 12 days. Kaya. Gabi-gabi na yan. So makadalawa na tayo, Friday and Saturday. Dalawa Tuesday, Thursday, maka-4 na tayo. Hanggang Friday. Tapos Friday, Saturday ulit next week. Tapos na. Amen. Amen po. Amen ba? Amen. Amen. Amen.
Amen po. Amen. Po. Amen. Kasi pagkatapos nito, mayroon ng lalabas na bago, mayroon na 100 pesos na. Okay, mag-order na rin. Yung susunod sa maturity. Siguro, mag-relax ng 2 weeks bago natin simulan yon. Pero mag-order na tayo. Binanggit na ni Roda eh. Lumabas na yung pang-apat. 7 lesson na yon. So 100 peso isang booklet eh.